Sa pagbubuhat ng mga weights. Habang ating kargador, sinanay ang butot kalamnan sa pagbubuhat bilang hanap buhay. Kapag pinagtapat, sino sa kanila ang magtatagal sa pagbubuhat ng tig-5 galon ng mineral water habang paakyat baba ng hagdan? At sa loob ng 2 minutes, sa labanang palayuan, buhat-buhat ang sandbag, sino kaya ang magwawagi? Bago sinimulan ang challenges, dumaan muna sa istriktong pagsusuri at tests sina Edsel at Lordy. Maganda ang resulta ng tests at handa na rin ang mga bida. Unang round, bench press. Pabigatan sa kanilang kayang buhatin. That challenge is built for the bodybuilder because I'm gonna be sure that he does bench press. I mean, he's done it before. I'm not gonna be sure kung yun yung ginagawa talaga ng kargador. Unang sumabak ang hari ng bakal na si Edsel. Ilan, sandaan? Unang subok, walang kahirap-hirap na nabuhat niya ang 100 pounds. Nang hindi pa makontento, agad na dinagdagan ito ng 150 pounds. Hindi pa rin sumusuko ang atleta. Kaya naman itinodo na ng kanyang coach. Suma total, doble sa unang binuhat ni Edsel, 300 pounds. Medyo hindi ako nahirapan kasi yun ang pinaka-part ng bisyo ko. Ang gym. Agad namang sumabak si Lordy. Unang subok, 50 pounds. Mukhang medyo hirap ang ating bida, pero game pa rin itong dagdagan ng bigat ng barbell. Ginawang 75 pounds ang bigat ng weights. Pero kinakaya pa rin ng bagitong kargador ang hamon. Kaya pa? Di kalaunan, dinagdagan pa namin ang weights hanggang sa umabot ito ng 125 pounds. Kinaya ni Lordy ang hamon ng Astig Team, pero aminadong nahirapan ito sa aming challenge. Mas madaling buhatin kung nakatayo. When you're talking about the bench press, it's a pushing exercise. Basically, yung working muscle natin, which is the chest or the pectoralis muscles. So, we have the pectoralis major, minor, tapos tumutulong na din dyan yung ating triceps, yung ating forearm, yung ating shoulders, mga supporting muscle groups na yan. Pero ang basic point when doing a bench press, it's all on the chest muscles. Sa unang round, kitang-kitang lamang si Edsel. Sa ikalawang hamon, nakatayo na ang dalawang challenger. Buhat ang 10 galong tubig. Kailangang akyatin ng challengers ang 3 level ng hagdan. Paunahan at paramihan sila ng beses na makabuo ng laps. Lahat ng ito sa loob ng 1 minuto. Simula pa lang, nanguna na agad si Edsel. You're testing 2 things, endurance and strength at the same time. But ito rin, it will greatly depend on the leg strength of the person. Kasi going upstairs, that really takes a lot of leg strength. Tapos dagdagan mo pa ng 10 gallon, tama? 10 gallons of water. Nagpatuloy ang winning streak ni Edsel nang malamangan niya si Lordy ng 3 baitang sa hagdan. Ngayon, bakit konti lang yung edge? Kasi at the 5-gallon pound weight, a total of 10. Actually, yun na yung mga regular weights na binubuhat ng mga porters eh. So yung muscle fibers nila is memorize niya yung weight na yun. Pagka nilift nila yon, immediately yung muscle fibers na nasa forearms nila, nasa shoulders nila, kilala na yun. Kilala na yung, si 5 gallons pala to. So
So everyday ko siyang ginagawa, hindi na siya mahirap. Mas magaan naman yung binubuhat na yun. Yung galon. Masakit doon, paa. Wala akong exercise medyo sa paa. Kasi masyadong makapal yung muscle fiber niya. Nagre-require ng so much oxygen every time nagkakaroon ng movement. Ang bodybuilders kasi, the main focus is trying to develop a bigger muscle mass. So ang training nila is only 1 to 2 hours a day, and then they resume that leg training siguro, I would say, after 4 days pa. Eh si Porter, every day. So yung mga fast twitch muscles niya, lagi nang gamit. Hindi siya masyadong nasasaktan. Habang mainit-init pa ang ating challenger, isa na namang hamon ang aming ibinato sa kanila. Sa isang obstacle course na may habang 20 meters, kailangan nilang buhatin isa-isa ang mga sandbag sa bawat pit stop at dalhin ang mga ito sa starting point. Paramihan sila ng mabubuong lap sa loob ng 2 minuto. Sa unang sabak, kitang-kitang ibinuhos lahat ni Edsel ang lakas para maungusan si Lordy. In this particular challenge, yun yung classic example of how yung familiarity with an activity will be beneficial to you. Cargador is used to this kind of thing. He's used to lifting stuff from the floor. Every day, yan ang ginagawa nila. That is their activities of daily living. Araw-araw magbubuhat sila, ilalakad nila. That is their comfort zone eh. Pero nang lumaon, nakitang unti-unting bumabagal ang bodybuilder at nalampasan na ng ating kargador. Ang pinaka-weakness ko doon, yung tatayo, upo, at saka yung pipick up ng bag, medyo nahirapan ako doon. Ang ending, nauwi kay Lordy ang puntos para sa challenge na ito. Si Cargador nga talaga yung mananalo. Parang normal lang sa kanya yun. Para lang siyang, ito yung trabaho ko everyday. Kasi minsan pag nagmamadali kami magbaba ng namin, kanya-kanya kaming magbuhat ng paninda namin. Parang katulad din ng namin, trabaho rin din sa palengke. Sa puntong ito, lamang na si bodybuilder. Ngunit dumalaban pa rin ang kargador. Makayanan kaya nila ang aming susunod na hamon. Nagkasubukan na sa unang 2 hamon ng ating mga bida, pero hindi pa rin nagtatapos ang kanilang tapatan. Sino kaya ang mananais sa ating huling hamon? Alamin ang kasagutan sa pagbabalik ng Astig.